Tiyak. Napalitan ko na ang damit niya. Eh, hindi naman malalim ang sugat. Tinamaan ng bala, kaya lang nadaplisan lang. Mameng, ligtas kaya siya dito? Siguro mas maigi kung dali na natin siya sa ospital. Yun nga ang naiisip ko eh. Dapat sa ospital dahil baka magkaroon ng impeksyon. Tay, delikado. Baka mamaya pag nilabas natin siya dito sa bahay natin, makita naman siya ng mga taong mahabol sa kanya. Alam mo, Gabo, yan din iniisip ko eh. Baka mapahamak tayo tapos malagay tayo sa panganib. Tiyang, kawawa naman ho siya. Nasa panganib ang buhay niya ngayon. Kinakailangan natin siyang protektahan. Kawawa naman siya. Buti ninapuruhan. Buti lang, Tay. Dito sa bubong natin nahulog. Sino kaya ang mga magulang niya, ano? Baka dapat sinasabi na natin sa kanila kung nasan siya kasi kawawa naman, baka hinahanap. O di kaya, i-report natin ito sa NLEA. Tiyang, wag. Delikado. Hindi pa natin alam kung sino yung mga kalaban niya. Mabuti pa ho siguro, dito na muna siya magpagaling. Rudy, Ate, Rudy, ibalita ko sa inyo. Mga kapitbahay natin, may mga nakita mga armadong lalaki na mahaligid. sinabi mo ba nandito siya? Hindi, pati malisa lang ako. Nagusyoso lang ako. Pero parang pinag-uusapan yung kain to. Ato. Hindi, ganito na lang. Ang mabuti pa kaya hayaan muna natin siya magpahinga. Pagkatapos tayo, ikandado natin maigi yung ating mga pinto. Kasi baka mamaya, yung mga naghahabol sa kanya, matunto na nandito siya, malaman na tinago natin siya dito sa bahay natin. Tama-tama. Siguro tingnan din kandado yung mga pintuan at sarado yung mga bintana. Tara. Halika na, halika na. Hindi ko alam kung bakit ka dito bumagsak sa amin. Pinaglalaroan ba tayo ng tadhana? Bakit lagi tayong pinagtatagpo? Pero huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Habang nasa poder kita, sisiguraduhin kung walang mangyayaring masama sa'yo. Gabo,